Narito na ang pinakabagong balita tungkol sa kontrobersiyang kinakasangkutan ni Vice President Inday Sara Duterte. Sa isang mainit na pahayag, muli niyang binatikos sina President Kuting ng Norte Jr., House Speaker Martin Romualdez at Lisa Smugs. Ayon kay Vice President Sara, may mga peking ebidensyang ipinaratang laban sa kanya na umano'y nagmula sa kampo ng mga nabinggit na opisyal. Dagdag pa ni Vice President Sara, ang mga peking ebidensya ay sinadya upang sirain ang kanyang reputasyon at pabagsakin ang kanyang pamumuno. Sa kanyang press conference, ipinakita niyang ilang dokumentong ani ay peke at malinaw na pinalabas lamang upang linlangin ang publiko. Mariing itinanggi ni Vice President Sara ang mga paratang at sinabing isa itong desperadong hakbang ng kanyang mga kalaban sa politika. Samantala, wala pang tugon mula sa kampo ni Pangulong Marcos, Speaker Romualdez at Lisa Smugs hingil sa mga akusasyon. Patuloy na umiinit ang isyong ito at inaabangan ng publiko kung ano ang magiging susunod na hakbang ng mga nasasangkot. At heto nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay manatiling mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa patuloy na pagtutok mo sa mga busulyap ng mga bagong balita dito sa Boses ng Masa. So exciting itong mga eksena dahil si VP Inday Sara ay re-rest back na sa mga bangag. Okay? Malinaw yung kanyang statement, mga palangga. I don't know kung alam nyo pa o alam nyo ang kanyang recent statement na kung saan na-interview siya ng SMNI, kung a-attend daw ba siya palangga sa SONA. Ang sabi niya ay eto. Tingnan natin. Okay. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Diba? Designated survivor. Okay? So, hindi siya attend sa SONA. Tapos na si Inday makipagplastikan, mga palangga. Okay? So, naghihintay na lang siya kung as a designated survivor, inaantay na lang niya kung paano nyo hilain si Bangag Jr. para na siyang maging prinsesa dyan. Alright? Prinsesa dyan at palitan na natin yung mga bangag. So, yun yung intindi ko, pag sa kanyang statement, bibigyan ko ng sarili kong meaning. Bakit ba? 'Di ba? So as a designated survivor, talagang survivor siya. Imagine mo, nag-survive siya sa mga bangag. Kung natatandaan niyo last year, I think sometime of September, kung paano binaboy, tinarantado, ginago, tinraidor, winalang hiya ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas at ni Tambaluslos si Inday Sara na pinakalat nila ang unang issue binato nila kay Inday Sara yung 125 million na confidential funds, okay, na budget. Okay? Yeah. Na ginastos ng opisina niya for 11 days. Siyempre nga naman, pag tinignan mo, pag pinakinggan mo, na ay, grabe naman pala yung si Inday. 'Di ba? Bakit nagastos lang in 11 days nilosta yung 125 million? Yun kasi ay gawa yan ni Lisa at ni Bangag at ni Martin Romualdez Tambaluslos para sirain talaga si Inday Vice President Inday Sara. Sa speech ni baby girl ni Sara, ni Sas, nila Spokes Roque at marami pang I think na mga tagapagsalita natin diyan, paulit-ulit nilang ipinaliwanag yan na the reason why 11 days lang yan ginastos kasi binigay sa kanya from the Office of the President at approved ng Office of the President noong December 19. So definitely ang natitira na lang 11 days at ang mga budget inuubos yan taon-taon. So since 11 days na lang ang natitira, kailangan hanapan mo ng pagkakagastusan. Pagkakagastusan para sa mga mamamayan o para sa proyekto mo. Hindi katulad ng mga jutang ginimes, nila Tambaluslos, yung mga confidential funds, not only 125 million, kundi billion pa, 'di ba? Remember yung 1.8 billion na kina-question ni Ka Eric at ni Doc Lorraine
na travel na expenses ng opisina lahat sila bangag ni Tambaluslos. Hanggang ngayon hindi nila pinapaliwanag 'yun. Sa halip, kinontempt yung dalawa. So mga kababayan, yung 125 million na confidential funds na fake news sinisira, dinidestroy, sinasabotay ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ni Tambalos at lahat ng mga judgemon sa Kongreso at Senado kay Inday, isa po yung paninira sa inyo mga kababayan. Natural na gagasusin ang kanyang opisina for 11 days kasi 11 days na lang ang araw na natitira sa taong yaon. Diba? So ganon yun taong 2022. Kaya ganon yun mga kababayan. So yan yung unang tira nila kay Inday Sara kasi ang purpose nila, ang bottom line nito ay para magstay sila sa power. Kailangan nila sirain si Inday Sara. Palabasin sa inyo na mga hindi, na hindi mo nyo masyado na arok, naintindihan, ay parang ang ano nga naman, 11 days, pero hindi nyo naisip, yung iba lang naman, na ito ay strategiya ni buwaka ng Genemes na Bangag Jr. na Addictus Benedictus na sumisinghot ng pulboron. Suminghot ka pa, konting kembot ka na lang dyan, baka makatulad ka kay Boying Remulla na lipstick na lang at saka bulak na lang, kukunin na kalawitin na ni kamatayan. Alam nyo, kakarmahin ng mga saan na ba yun? Si kamatayan. Pakita nga natin yung mukha niya. Okay? Imagine mo ito. Ayan, bulak na lang ang kulang sa kanya. Right? Bulak na lang ang karma ninyo sa taong bayan, ang kawalang hiyaan ninyo. Ayan, kulang na lang, jabaong. Alam nyo, ganyan ang karma sa inyo. Lalo ka na kay Marcos Jr. Ha? Baka isang araw bumulagta ka na lang dyan ng bonggang-bongga dahil sa nasobrahan ka sa Addictus Benedictus mo. Ba't ganun pa man? Eto, ano ba ang ibinato kay Inday Sara? Meron ba si Inday Sara na pinakidnap? Si Inday Sara ba ay nakipagsabwatan para mangidnap katulad ni Lisa? Si Inday Sara ba ay may nabalitaan kayo na nakipagsabwatan sa alitagtag? Yung nahuli sa alitagtag na protektado ni Marcos Jr. Si Inday Sara ba ay may pinrotektahan na isang sayerot na nahuli na nag-manufacture ng mga pinagbabawal na pulburon na paborito ni Kuting. Wala kayong narinig sa kanya kundi yung 125 million na confidential funds na legitimate to spend. So yan ang malinaw sa sikat ng araw mga palangga. And of course, ang yung isang issue kay Inday Sara na inaano nila. Okay? Imagine niyo that was last year din. Kung itong si Inday Sara ay hangul-hangul o pera-pera lang katulad ng buwaka ng inang Marcos Jr. ni Lisa Tanas na lahat ayaw nilang tantanan ang inyong kaban, nung naglalatag sila during the budget hearing ng kanyang 650 million confidential funds, 500 sa Office of the Vice President and 150 sa Department of Education. Di ba dahil pinulitika ng mga yan, ng mga impacto. Yan, pinulitika nila. So itong Inday Sara ay talagang inano na lang niya. Sige, wag niyo na ako bigyan ng confidential funds. Kung yan ang tinitira niyo sa akin, wag niyo na ako bigyan ng confidential funds kung ayaw niyo mga yawa mo. Pero tuloy-tuloy pa rin kahit dinrap niya at hindi na ipinilit dahil alam niya na hinaharang ni Lisang Demonyita at ni Tambaluslos at ni Bangag na walang balls dahil sunod-sunuran siya sa kanyang asawang impacta na mga walang utang na loob kay Inday Sara na binudol niyo lahat ng Pilipino. Sa kabila ng hindi nabigyan ng pondo si Inday Sara, patuloy ang kanyang paggagawa ng kanyang trabaho dahil recent, kung titignan niyo sa record niya, ulitin ko, si Inday Sara na walang pondo, nakukuha pa niyang magsama ng mga aspiring leaders, mga kabataan, mga elementarya, high school. Isinasama niya sa kanyang travel para ma-expose ang mga bata na mga deserving students, mga gagaling, matatalinong mga bata na talagang
one day pwede sila maging great leaders, di ba? Yun ang tinututukan ni Inday na isama. Recorded yan, puntahan nyo sa website niya, sa mga speech niya. Di ba? So sinasama niya yung mga batang, hindi ito mga bata na mga anak ng mga pulboronic o mga bata na pinipili nila dahil ito'y anak ng senador, anak ng negosyante o anak ng ganon. Kasi ganyan yung style ng mga bangag. Ito yung mga deserving students from different, different provinces. Mga mahihirap na bata na mga matatalino, isinasama niya para makita, para maiparamdam ni Inday na ang isang vice president ay ito yung pinapakita niya kung ano yung trabaho. At kasi deserving students, yan ang sinasama ni Inday. Kahit wala siyang pondo na binigay ng tambalusdos ng mga yawa na mga kampo ng impyerno. Ay si Marcos Jr. Ano ang ginawa? Ang ginadala, mga adictos benedictus, mga bigatla, mga alpotera, mga, lahat ng nagpapasalugsog sa mga, anyway, yun na yun, mga palangga. Lahat ng mga sindikato ay binibitbit. Diba? And I'm so happy for Inday Sara na nagganito yung decision making niya na hindi siya a-attend sa SONA. Dahil ang mga nandoon mga kampo ng impyerno. Na sana nga maging makatotohanan ang sinabi ni Pangulong Duterte na one day mayroong bulalakaw na bumagsak doon at matsuba-chuchu na sila doon. So tama lang, it's the best decision making. Napakagandang desisyon, mga palangga, dahil kung ako man sa kanya, yun ang gagawin ko. Bakit ka makipagplastikan sa taong tinraidor ka na? Baka gurgurin pa siya. Diba? Kasi takot na takot sila eh. Dahil any moment, kuting, pwede nang mag-boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Diba? Ang mga pwedeng mag-boom, boom, boom. Kaya takot na takot sila kay Inday Sara. Ngayon, mga kababayan, yan ang titignan ninyo. Yung mga bilog sa mga mainstream media. Hindi ito dahil galit kay Duterte kasi sinira ng media ang Duterte. Pero noon, up to sawa, ang inyong mura kay Duterte, lahat ng mga masasamakit na salita, hindi kayo kanasuhan, hindi kayo pinailan ng disbarment, hindi katulad ng Jutang Ginimis ngayon na bangag. Lahat ng mga kritiko, even yung mga nag-spend sa kanila ng pera, kapag nag-criticize ka, tatakutin, sisindakin, papailan ng fabricated case. Yan ang pagkaiba ng mga bangag sa pulburon na sumisinghot ng pulburon si Marcos Jr. Ito po ang impact ng impact sa ating bayan kung bakit ganito ang nangyayari dahil sa pulboronic nyong presidente. Now, what, Inday Sara? We will support you hanggang sa huling hininga na laban para sa bayan. Ngayon, ano ang ginagawa sa Davao? Alam nyo na, di ba? Ano ang ginagawa sa Davao recently? Balikan natin yung kay Pastor Kibuloy na panggigipit sa kanyang mga KOJC members na nilusob, may mga nasaktan na nilusob ng mga 2 batalyon without search warrant. Ngayon, dadako tayo dito. Okay? I'll tell you something. Di ba yung mga 19 na mga police commanders pinagtatanggal ng walang reason? And kahapon, ito, pinagtatanggal o pinalitan, di ba? Itong si Colonel, pangalan nito. Okay? Di ba? Itong si Colonel Rolindo pinalitan. Okay? 16 days lang siya sa Davao City. 16 days lang siya nagsilbi from May 20. Is it 16 days? It's not 16 days. From May 23 to July 9. Okay? Then itong pinakamainit si Colonel Lito Patay na 4 hours lang ang kanyang pananatili. Ito, titignan nyo, gamitin nyo yung utak ninyo, pagkapalangga.
4 hours lang siya na itinalaga bilang OIC dyan. Then, tinanggal siya. Then, pinalitan nitong Sherwin Butil. Itong post na to. May nag-send sa akin. Ayan. O, yan yung mga police na yan. Ngayon, paliwanag natin to. 1 hour nagstay lang, July 10, si Colonel Patay. Then, bakit? May tumawag na Jejimon sa Camp Crame na nire-recall yung kanyang appointment. Then, pinalitan ni Colonel Butil. O 1 hour din nagstay only sa bangag na administrasyon. Okay, tinawagan ulit, nire-recall yung appointment niya. Pinalitan ni yung kanyang assignment na assignment. Tapos itong pinalitan ni Hansel Marantan. Okay, siya ngayon ang incumbent OIC dyan sa Davao City DCPO. Okay? Ano yung impact? Mga kababayan, kapag po, di ba kayo, bigyan ko kayo ng example, hindi ba kayo pag nag-a-apply tayo ng trabaho kahit service crew lang? Okay? Ito nga pala libyo ni Attorney Vic. Okay? Kunyari, ito yung biodata mo. Kapag nag-a-apply ka ng trabaho, first interview, second interview, minsan may third interview pa. Service crew lang a-applyan mo. Parang nalala ko tuloy yung mga pag-a-apply ko ng trabaho. Okay, tatanungin ka about yourself, di ba? Titignan kung anong klaseng kartada ng iyong personalidad, the way you talk, the way you deal with people. Okay? Dito, sa mga pulis na ito, mga kababayan, hindi ito na parang pipikit ka lang, appoint ko si Rolando kunyari. O appoint ko kunyari si Rowena, 'di ba ganyan? Tinitignan, tama ka Rowena, tinitignan yung qualifications mo, yung experience mo. Hindi ka magdedesisyon. Yung itong Marbel, ito mamaya may mga pagnanakaw niyo mapag-usapan natin. Hindi ka magdedesisyon as manager or PNP chief na hindi ka sigurado sa taong ito. Kumbaga, na-background check mo na. Nakita mo na yung kanyang work experience. Nakita mo na yung kanyang track record. Penalitan ng after 4 hours yung isa, si Colonel Patay. Then after that, 1 hour, pinalitan ng isa, nirecall. Pangalawa, after 1 hour, nirecall. Ano, mga kababayan, ang ipinapahiwatig sa mamamayang Pilipino. Ibig sabihin, ang appointing authority ay wala sa tamang pag-iisip. Paiba-iba ng tornilyo. Kung ano ang trip, ganun po ang tumitira ng shab-shab ng pulburon, yung mga sagana ang jutak genines nila sa ipinagbabawal na pulburon. Wala pa akong narinig sa history ng politika. Meron ba? Ano nga ninyo? Mag-search kayo dyan. Okay? May narinig ba kayo kahit sa panahon ni Noynoy, ni Gloria na 1 hour lang itinalaga tapos pinalitan? This is only sa bangag na administrasyon. Por bangag lang to, wala pong ganyan. Depende sa amat, sabi ni Palangga. Sabi ni your anime version. Depende sa amats. Ibig sabihin, siguro tumira muna si Marcos Jr. at saka si Marbel siguro. Gaganon-ganon. Palitan na natin yan. Okay. Tapos papalitan na naman uli. And here's the thing. Ang ipinalit nila, na hindi pa nila tinatanggal hanggang ngayon, na si Colonel Hansel Marantan ay sangkot sa pagiging kawatan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ang ina-appoint ni Lisa Bangag at ni Marcos Jr. ni Tambalos ay ang magaling mangawat, magaling magnakaw. Kaya yung mga matitino ayaw nila. Gusto nila yung nauutusan nilang magnakaw sa kaban ng bayan, mang-api sa mga kapulisan na mga low-ranking officials. Yan ang gusto ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. na kailangan apihin ang mga kapulisan. Kailangan wag ibigay ang tama sa kanila at kailangan ang i-appoint ay nuknukan ng pangangawat. Why? Thank you sa nag-send nito. March 16, 2023, Ronda News and Update. Okay, Bisaya yan pero babasahin ko sa inyo.
Ayan yan, ayan oh. Yan yung inappoint ni Marcos Jr. Diyan, ay tinalaga nila diyan sa, sa Davao pala. Basahin ko yan, i-translate natin sa Tagalog. CIDG Chief nga si Police Colonel Hansel Marantan gitaktak sa serbisyo human nga matud. Okay? Tagalog na lang para mag-save tayo ng time. Okay? Here's the translation. Okay, lagay natin dito. Ito, sinulat ko sa notes ko para magkaintindihan tayo. Pinatranslate ko. Okay? CIDG Chief na si Police Colonel Hansel Marantan sinibak sa serbisyo matapos umanong magnakaw ng 3 milyong piso, mga relo, bag at iba pa sa May Luzon. Ayon sa ulat, nais niyang manghingi o mangikil ng 10 milyon kapalit sa pagpapalaya sa 13 o 13 Chinese nationals na kanilang inaresto. Napag-alaman din na si Marantan ang nanguna sa iligal na pagpasok sa bahay ni Negros Oriental 3rd District Congressman Arnie Tevez sa Malabugas, Bayawan City at sa bayan ng Basay kung saan iba't ibang uri ng armas ang nakumpiska. You connect the dots. In the past, last year, itong tinalaga na pinakahuli ni Marcos Jr., pinalitan niya yung 4 hours sa tinalaga. 1 hour, 1 hour, yung 3 yun. Actually, 4. Ang ipinalit ay may kasong pangawat, pang-extort. See? Diba? Then, based sa report, ito ay kasamang illegal na pumasok sa bahay ni raid ni Kong Arnie Tevez na walang search warrant. So, sino ba ang nasa likod nitong digamo ek-ek na to? Gobyerno. Dahil si Tevez maraming alam sa pagdodroga o pagdodrogay, pagpupulburo ni Marcos Jr. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng magsasalita, tatamnan nila, Arnie Tevez na yan. Congressman. Although patuloy siyang lumalaban sa kanyang sa kanyang ordeal sa mga demonyo, di ba? Ang ibig kong ipaintindi sa inyo, kung yan mga taong yan may pera, may kapangyarihan, kayang gipitin ng mga buwaka ng inang bangag, sino ka na isang ordinaryong magtataho, ordinaryong nagtitinda o nag-opisina? Kung ikaw ay mapagtripan ng mga bangag na ito, then etong mga pulis na ito, itong pinalit nila, ay may record ng pangangawat. It's the same thing ng pag-appoint sa PCSO kay Mel Robles na may record ng pangangawat nung nakaraang panahon. Diba? Lahat may record ng pangangawat kasi gusto nilang nakawin, lahat hubasin sa irin ang pera ng bayan. They are not for the people, mga kababayan. They will not appoint you kung ikaw ay malinis ang hangarin. Kapag ikaw, sinabi ni Lisa, do you think he or she can deliver? Meaning, makapag-deliver ng mga bribe money, extortion money, smuggling, kidnapping money, whatever, dirty money, black money, okay, kabog. Pasok ka kay Lisa Impacta, kampon ng impyerno. Yan ang mga nangyayari. Now, mga palangga, kapupost ko lang. Ito kung gaano ka walang hiya ang gobyernong ito. Ito ay mga random na natatanggap natin sa mensahe. According dito sa statement ng pulis na ito, basahin ko, kabilang sa, sabi niya, Miss Maharlika, isa po akong sumusubaybay sa mga vlogs mo. Ako ay kabilang sa PNP. Itago mo na lang po ang aking pangalan. Gusto ko sanang ipaalam sa iyo kung saan posible nanggaling ang pabuya na ipinatong kay Pastor Quiboloy. Narinig mo naman na yung palangga na galing daw sa private donors, which is, sabi nga ni Attorney Torrio, ni Attorney Nedo, ito ay bawal sa batas yung pagtatanggap ng gift or yung mga klaseng ganyan ng isang ahensya ng gobyerno o taong gobyerno. Kaya dapat i-expose niya kung sino itong taong nagbigay ng 10 million na patong sa ulo ni Pastor Quiboloy dahil yun, gusto din nilang, hindi gusto, pinahirapan nila yung tao at ginigipit nila. Dahil nga,
ang taas ng amats nila. Tuloy natin. Yun yung sagot doon, sir, sa nag-message. Napanood ko sa balita, sabi niya, na 10 milyon ang ibinigay na pabuya ni sa Abalos sa kung sino man ang makakapagturo sa kinaroonan ni Pastor Quiboloy. So, natakal na natin yan the other day. Ito sabi niya, nitong lamang July 3, 2024, natanggap namin ang rice subsidy or allowance for the month of June 2024. Bukod sa late na namin itong natanggap, binawasan pa ng 50 pesos. Actually, nag-message ako sa kanya, sir, kung nanood ka ngayon, sabi ko, screenshot niya yung deposit ng Land Bank na tatakpan na natin yung pangalan. Ipapakita natin dito sa mga kababayan natin para, may resibo tayo. Ang PNP ay merong 228,000 personnel. Kung i-multiply po natin yan, meron pong 11.4 million na nabawas sa aming mga kapulisan. From 650 pesos na dapat naming matanggap, 600 pesos na lang po ang ipinasok sa aming account. Ito po ay hindi dapat nangyayari dahil ito po ay kasama sa budget na pinasa sa Congress. Hindi po namin alam kung saan po napunta ang 11.4 million na ito. Alam naman po natin na si Secretary Abalos ay siyang sekretary ng DILG at ang PNP po ay under lamang po ng DILG. Sana po i-call out nyo ang PNP Finance at CPP at CPNP dahil Chief, okay, at CPNP namin at mag-explain sa aming nasa baba. Magbigay po sila ng transparency. Ito yung lagi kong kinakausap ang aking mga palanggang mga kapulisan na kayo po ay nasa frontliners, kayo ang bumabakbak sa mga masasamang elemento, pero ang masamang elemento mismo ay mga nandyan na mga boss ninyo. Katulad ni Marbil, 600 ang supposedly na monthly na pumapasok sa 228,000 na kapulisan, tinanggalan ng 50 pesos. Hindi nga naman, di ba, maliit nga naman, di masyadong mararamdaman. Pero 11.4 million a month and times 10. Ilan na sila ngayon? 2 taon na. That's 100 million or more than that. 120, 240 million. Di ba? Plus. Imagine mo, kailan siya nag-assume ang inang bangag na yan? June. June na kita. Di ba? Naka 24 months na. Ilang milyon yun? So, kung 11, let's do the math. Okay? Magkuha tayo ng calculator para mas tayo. 11.4 times 24. 273 million pesos since na umaupo si Bangag ang ninakaw sa ating mga kapulisan based dito sa statement ng ating palanggang pulis. Nakita niyo mga kababayan, ano man ang kinalaman ko dyan? Sige, Abi. Di ba, sa dami ng issue, hindi ko alam na may subsidy pala na 650 pesos ang bawat mga pulis. I know for a fact na meron silang subsidy, but hindi ako detalyado. So, itong mga low-ranking